Naranasan nyo na ba na mag-withdraw using your GCash Mastercard at walang lumabas na pera o walang nag-dispense na pera at resibo doon sa ATM na pinag-withdrawhan nyo? Worry no more dahil may paraan tayo kung paano. Yung iba pupunta doon sa bangko. Nag-try din ako na pumunta doon sa bangko tapos yung sinabi ng bangko ay hindi sila magre-refund doon sa pera na nabawa sa e-wallet natin. Dahil si GCash daw yung magre-refund sa atin. So, tayo yung hahanap ng paraan kung paano ma-refund yung pera natin. So, wag kayo magpanik kapag nangyari sa inyo yung ganito. All you have to do is, screenshot nyo yung sinend ni GCash na message sa'yo. At saka, pumunta tayo doon sa GCash natin at mag-login tayo. Tapos, i-view natin yung transaction history natin. At dito ay makikita natin na nag-deduct nga si GCash ng pera natin pero hindi natin na receive dahil hindi nga nag-dispense yung ATM machine na pinag-withdrawhan natin. Screenshot mo rin yan at i-save natin para magagamit natin yan later on dito sa video natin. So, panoorin nyo hanggang matapos yung video ito at panigurado makukuhaan nyo pabalik yung pera nyo na nawala. Ito yung screenshot sa message ni GCash sa akin nung nag-invalid transaction ako na nag-withdraw ako doon sa isang ATM machine na walang na-dispense na pera at wala din nag-dispense na resibo pero nag-deduct sila sa e-wallet ko. Kapag nangyari ito sa inyo, worry no more dahil sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-refund tayo ni GCash. All we have to do is go to Google, type www.gcash.com.gcashhelp.com, then click the ATM did not release. Tapos yan, ito yung lalabas. Basahin muna natin kung ano yung nakalagay dito. Dito sa baba, i-click natin yung click here to ask for help. At the next page, ito yung lalabas. Input mo dito yung mga information mo. Make sure yung email address mo ay naka-access ka. Dahil dun mo i-check kung nag-respond ba or na-receive ba ni GCash yung concern mo. At make sure na tama yung lahat ng information na ilagay mo dito para hindi mag-invalid or para naman ma-refund yung pera natin. Ayan, at nakapaglagay na tayo ng email address natin. And the next steps is ilagay natin dito yung pangalan natin or GCash registered full name natin, yung GCash natin. Tapos, select country code, of course, Philippines dahil dito tayo sa Pilipinas nag-withdraw. Then, type your registered GCash number. Then, input mo dito yung reference number sa invalid transaction mo. Then, the amount na na-deduct sa'yo nung nag-invalid transaction ka. So, lagay natin yung exact amount. Pagkatapos niyan, dito sa baba ay yung date kung kailan nangyari yung invalid transaction. So, input din natin dito. Importante talaga tama yung lahat ng nilagay natin dito. So, dito yung ATM bank name. So, yung pangalan sa pinag-withdrawhan ko ay BDO. So, lagay natin BDO. Tapos, yung ATM bank location. So, kung anong branch, kung anong location, exact location, yung ilagay nyo dito. So, ayan, Real Street, Poblacion, Calanga, Leyte. Then, dito sa baba, ilagay mo kung anong nangyari during your withdrawal. Pagkatapos mong i-type yung concern mo, dito sa baba, makikita mo yung add to file. Then, click media picker. Then, mapupunta ka dito sa gallery mo. So, hanapin mo dito yung screenshot ng invalid transaction mo. Kunyari, ito yung invalid transaction ko. So, click lang para mag-upload siya. Hintayin mo lang na magkaroon ng X sa dulo at tapos na yun mag-upload. Then, click submit. Pagkatapos nyan, check your email kung talagang na-receive ba ni GCash yung concern mo. At doon mo makikita kung nag-respond ba sila sa'yo. At kapag ganito yung nakikita mo dun sa email address mo na nag-respond sa'yo yung GCash mo, agad-agad a-actionan nila yan. And all you have to do is to wait sa refund ng GCash sa pera na nawala sa'yo. In my case, nag-refund naman sila agad-agad within that day na nag-send ako ng concern sa kanila. And here's my proof na refunded na talaga yung pera ko. Hit like and subscribe kung nagustuhan yung video ito. Thank you for watching. Sana ay nakatulong.